May nagkuwento na ba sa inyo na ang simpleng ugat na nakahilata lang sa kusina ninyo ay mas malakas pa sa ilang gamot na nabibili sa botika? Paano kung sabihin ko sa inyo na itong mukhang simpleng sangkap na ito ay ang tunay na sikretong armas laban sa pagduduwal, sipon, at maging sa matinding sakit? Ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ng luya. Hihimayin natin ang mga misteryo nito. Titingnan natin pati ang pinakamaliit na detalye at aalamin kung bakit lalong bumabalik ang modernong agham sa sinaunang lunas na ito. Humanda kayo dahil pagkatapos ng videong ito, iba na ang magiging tingin ninyo sa luya. By the way, gumagamit na ba kayo ng luya? I-comment ninyo sa ibaba kung para saan ninyo ito ginagamit. Interesadong interesado akong ikumpara ang mga sagot ninyo mamaya. Ang kasaysayan ng luya ay parang paglalakbay sa oras. Isipin ninyo ang mga sinaunang sibilisasyon ng India at China, mahigit 5,000 taon na ang nakalipas. Doon, ang maanghang na ugat na ito ay tinuturing na kasing halaga ng ginto at hindi lang dahil sa lasa. Ito ay mahalagang bahagi ng Ayurvedic at tradisyonal na Chinese medicine. Tinawag pa nga itong gamot sa lahat. Nakilala ito ng mga Romano dahil sa kalakalan at ginamit nila bilang pampagana at panlunas sa pagkalason. Noong Middle Ages, sobrang mahal nito at tanging ang pinakamayaman lang ang nakakakuha. Naglakbay ang luya sa buong mundo, nag-iwan ng marka sa kultura at medisina ng bawat bansa. Nakita ng ugat na ito ang pag-usbong at pagbagsak ng mga imperyo at ngayon sikat na naman ito. Pero ang pinakamaganda, ang bisa nito ay hindi lang kinumpirma ng mga lumang sulatin, kundi pati na rin ng mga modernong scientific laboratorio. Sige, silipin natin ang loob ng luya para maunawaan kung saan nagmumula ang kakaibang lakas or magic nito. Ang bida sa istorya natin ay ang sangkap na may kawili-wiling pangalan, gingerol. Ito mismo ang gingerol, ang dahilan ng maanghang at kakaibang lasa at amoy ng luya na hindi mo talaga mapagkakamalan. Pero tandaan, ang pinakamalaking halaga nito ay hindi sa lasa, kundi sa matitindi nitong biological properties. Sa istruktura, katulad ito ng capsaicin, ang kemikal na nagpapaanghang sa chili. Ang gingerol ay may napakalakas na anti-inflammatory, panglaban sa pamamaga, at antioxidant na epekto. Kapag kumain ka ng luya, nagsisimula ka agad magtrabaho ang gingerol sa cellular level. Hinaharangan nito ang ilang enzymes at proseso sa katawan na nagiging sanhi ng pamamaga at kirot. Isipin mo na lang na para siyang maliit, ngunit napaka-epektibong bumbero na umaapula sa mga pinagmumula ng pamamaga sa loob ng iyong katawan. Bukod pa rito, bilang isang antioxidant, nini-neutralize nito ang mga free radicals, mga hindi matatag na molecule na sumisira sa mga cells at nagpapabilis ng pagtanda. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng anghang mula sa luya, alamin mong hindi lang iyon simpleng anghang. Yan ang personal mong gamot na gumagana sa loob ng iyong katawan. Unahin na natin ang pinakapopular na benepisyo ng luya, ang kakayahan nitong mawala ang pagduduwal or pagsusuka. Ito ang tinatawag nating kryptonite laban sa anumang klasing pagkahilo. Sakit sa dagat, yung morning sickness ng mga nagbubuntis, pagduduwal dahil sa chemotherapy, o kahit simpleng masamang pakiramdam lang ng tiyan, andyan ang luya para tumulong. Paano ba ito gumagana? Ayon sa mga eksperto, ang gingerol at iba pang compounds na nasa luya ay direktang umaapekto sa digestive system at sa central nervous system natin. Pinapabilis ng mga ito ang pag-alis ng laman ng tiyan. Sa madaling salita, hindi nito hinahayaang matenga ang pagkain, kaya hindi nagdudulot ng discomfort. Sabay nito,
Inaapektuhan din nila ang mga receptor sa utak na responsable sa tinatawag nating vomiting reflex. Kaya ito ay isang doble karang atake sa pagduduwal. Pinapakalma ng luya ang tiyan at pati na rin ang utak. Kaya naman, kahit maliit na hiwa lang ng sariwang luya o isang tasa ng tsaa na may luya, ay kayang gumawa ng himala, lalo na kapag pakiramdam mo ay gumugulong na ang mundo sa paligid mo. Hindi lang ito pang matagalang lunas na ginamit na sa loob ng maraming siglo, kundi napatunayan na rin ito ng agham ngayon. Tuklasin pa natin ang agham sa likod ng pagduduwal. Ang paraan ng paggana ng luya ay talagang kahanga-hanga. Isa sa pangunahing silbi nito ay ang pag-block sa mga serotonin receptors na nasa bituka natin. Ang serotonin, hindi lang ito ang tinatawag nating hormone of happiness, kundi isa rin itong mahalagang tagahatid mensahe o neurotransmitter sa ating digestive system. Kapag tumaas ang level nito sa bituka, maaari itong magpadala ng signal sa utak na nagdudulot ng pagduduwal. Ang luya, sa madaling salita, ay sinasabat ang mga signal na ito, kaya hindi na nakakarating sa kanilang destinasyon. Isipin mo na lang na parang may usapan sa telepono. Tapos, bigla na lang pinutol ng luya ang koneksyon sa pagitan ng bituka at utak mo. Bukod pa rito, pinapagana rin ng luya ang paggawa ng digestive enzymes. Ito ang tumutulong upang mas mabilis at mas epektibo nating matunaw ang pagkain. Dahil dito, nababawasan ang pressure sa sikmura at bumababa ang posibilidad ng acid reflux at paglobong tiyan o bloating. Kaya naman, ang luya ay hindi lang basta nagtatago ng sintomas. Komprehensibo itong gumagana sa pinagmulan ng discomfort at ibinabalik nito ang normal na operasyon ng ating digestive system. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang superpower ng luya, ang kakayahan nitong labanan ang sipon. Sa sandaling maramdaman mo ang mga unang sintomas ng sakit, ang pangangati ng lalamunan, panginginig o baradong ilong, ang ginger tea ang magiging pinakamatalik mong kaibigan. Bakit? Una, ang sariwang luya ay may antiviral na kakayahan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nakakapigil ito sa pagkapit ng mga respiratory viruses tulad ng RSV sa mga selula ng ating lalamunan at daanan ng hangin. Parang gumagawa ito ng madulas na harang kung saan dumudulas na lang ang mga virus kaya hindi na sila nakakapanakit. Pangalawa, mayroon ding warming effectiva o nakakapagpainit ng katawan ang luya. Pinapagana nito ang sirkulasyon ng dugo at nagpapawis ka na tumutulong sa katawan na natural na i-regulate ang temperatura at ilabas ang mga toxins. Itong panloob na init na ito ay nakakatulong para labanan ang panginginig at lumikha ng hindi magandang kondisyon para magparami ang mga virus. Kaya naman, ang isang tasa ng mainit na ginger tea na may kasamang lemon at pulot-pukyutan ay hindi lang basta reseta ng lola. Isa itong matinding therapeutic drink na sumasalakay sa sipon mula sa iba't ibang anggulo. Pero hindi lang sa paglaban sa mga virus na nakapasok na sa katawan magaling ang luya. Mas pinapalakas pa nito ang iyong immune system na para bang nagtatrabaho ito ng advance. Isipin mo na lang na parang personal trainer ito ng mga immune cells mo. Ang mga antioxidant properties nito na nabanggit na natin ay may malaking papel dito. Pinoprotektahan nila ang mga immune cell laban sa pinsalang dulot ng free radicals, kaya mas nagiging epektibo ang kanilang pagkilos. Bukod pa rito, ang anti-inflammatory na epekto ng angingerol ay tumutulong upang ayusin ang immune response. Ang talamak o matagalang pamamaga or chronic inflammation ay nagpapahina sa ating resistensya kaya madali tayong dapuan ng sakit. Tinutulungan ng luya
na pinapahinahon ng sobrang reaksyon na ito, inilalabas ang lakas ng immune system para labanan ang tunay na banta tulad ng bakterya at virus. Ang regular na pagkonsumo ng luya, kahit kaunti lang, halimbawa, bilang dagdag sa lutuin o inihalo sa pang-umagang inumin, ay malaki ang maitutulong sa pagpapalakas ng depensa ng katawan mo laban sa seasonal diseases. Isipin mo itong parang maliit pero pang-araw-araw na investment sa kalusugan na nagbubunga ng malaking benepisyo, lalo na tuwing panahon ng sipon at ubo. Paano naman kung masakit ang lalamunan? Dito, ang luya ay lumalabas na parang isang tunay na bayani. Ang sakit at kati sa lalamunan ay karaniwang sinyalis ng pamamaga at kadalasan ito'y may kasamang aktibidad ng bakterya. Ang luya ay nagbibigay ng doble bisa or double punch laban dito. Una, ang mga anti-inflammatory na sangkap nito, lalo na ang gingerol, ay direktang nagpapababa sa pamamaga at pamumula ng lining ng lalamunan. Nagdudulot ito ng halos agaran na ginhawa, tinatanggal ang pakiramdam na parang magaspang or may liha. Pero hindi lang yan. Ang luya ay mayroon ding malakas na antibacterial na katangian. Kaya nitong sugpuin ang pagdami ng ilang uri ng bakterya na nagdudulot ng impeksyon sa lalamunan tulad ng streptococci, ang pagmumog ng maligamgam na pinakuluang luya o ang dahan-dahang pagsipsip ng manipis na hiwa ng sariwang luya ay makatutulong maglinis ng mukosa mula sa mga pathogen at mapabilis ang paggaling. Isa itong natural at ligtas na alternatibo sa maraming throat sprays at lozenges na nabibili sa botika. Isipin mo na lang kung paanong binabalutan ng mga aktibong sangkap ng luya ang iyong namamagang lalamunan, pinapakalma ito habang sinasagupa ang pinagmulan ng impeksyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sakit. Dahil dito, may bonggang sorpresa ang luya para sa inyo. Napakabisa nito bilang natural na pampawala ng kirot, lalo na kung muscle pain or pananakit ng kalamnan ang pinag-uusapan. Nakaranas na ba kayo ng matinding soreness matapos ang grabe o matinding ehersisyo? Ito ay dahil sa maliliit na pinsala sa muscle fibers na humahantong sa pamamaga. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain o pag-inom ng luya ay malaki ang maitutulong para mabawasan ang sakit ng kalamnan na dulot ng pag-ehersisyo. Hindi ito tulad ng tableta ng ibuprofen na agad-agad mawawala ang sakit. Sa halip, unti-unti itong gumagana araw-araw para paliitin ang pamamaga na siyang mismong sanhi ng kirot. Ang gingerol, ang aktibong sangkap ng luya, ay pinipigilan ang paggawa ng prostaglandins. Ito ang mga chemical na nagdudulot ng sakit at pamamaga sa katawan. Sa madaling salita, halos pareho ang paraan ng paggana ng luya sa mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, pero mas banayad ito at walang side effects sa ating sikmura. Kaya, kung madalas kang nag-e-ehersisyo o nag-gym, ang pagsama ng luya sa iyong diet ay isang napakahusay na estratehiya para mas mabilis kang makarecover. May isa pang aspeto kung saan talagang nagniningning ang kakayahan ng luya bilang pampawala ng sakit. Ito ay ang paglaban sa pananakit ng puso tuwing may regla o ang tinatawag na dysmenorrhea. Para sa maraming babae, ito ay isang buwanang hamon na seryosong nakakaapekto sa kanilang kalidad ng pamumuhay. At dito, pinapatunayan mismo ng siyensya ang bisa ng luya. Mayroong ilang clinical studies na isinagawa kung saan kinumpara ang bisa ng pulbos ng luya sa mga sikat na pampawala ng sakit tulad ng ibuprofen at mefenamic acid. Ang resulta? Nakakagulat. Ang luya ay lumabas na kasing epektibo rin sa pagpapagaan ng sakit tulad ng mga nabanggit na gamot. Ang mga babaeng uminom ng kapsula
na may ginger powder sa unang araw ng kanilang cycle ay nag-ulat ng malaking ginhawa. Ang mekanismo ng paggana ay pareho pa rin. Pinipigilan nito ang produksyon ng prostaglandins na siyang sanhi ng paninikip ng matris at nagdudulot ng kirot. Ang bentahe ng luya ay ito ay natural na lunas at napakakaunti lamang ang side effects. Nagbibigay ito sa mga kababaihan ng isang epektibo at natural na alternatibo sa mga karaniwang gamot. Kung pag-uusapan ng talamak na pananakit, lalo na sa ating mga kasukasuan, ang luya ay muling nagiging bida. Ang arthritis, partikular na ang osteoarthritis, ay isang kondisyon kung saan nasisira ang kartilago at may talamak na pamamaga sa loob ng kasukasuan. Nagdudulot ito ng sakit, paninigas, at hirap sa pagkilos. Ang malalakas na katangian ng luya na panlaban sa pamamaga or anti-inflammatory properties ay ginagawa itong perpektong solusyon para maibsan ang mga sintomas na ito. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong may osteoarthritis sa tuhod na uminom ng ginger extract ay nakaranas ng mas mababang pananakit at paninigas kumpara sa grupo na binigyan lamang ng placebo. Nakakatulong din ang luya na pababain ang level ng inflammatory markers sa dugo. Isipin mo na lang na parang may nagbabagang apoy sa loob ng iyong kasukasuan. Ang luya ay parang fire extinguisher na dahan-dahang pumapatay sa apoy na iyan. Siyempre, hindi nito maaayos ang nasirang kartilago, pero malaki ang maitutulong nito para gumanda ang kalidad ng iyong buhay. Sa pagbawas ng sakit, mas makakakilos ka ng mas malaya. Ito ay isang mahalaga at epektibong pandagdag sa pangunahing therapy para sa arthritis. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang nakatagong benepisyo ng luya na hindi masyadong napag-uusapan, ang kakayahan nitong maging epektibo sa pagkontrol ng blood sugar level. Napakahalaga nito, lalo na para sa mga may type 2 diabetes o di kaya'y nasa panganib na magkaroon nito. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na kayang mapabuti ng luya ang insulin sensitivity at makatulong upang mapababa ang fasting blood sugar level. Sa isang pag-aaral, ang mga taong may type 2 diabetes na uminom araw-araw ng 2 gramo ng ginger powder ay bumaba ang fasting blood sugar ng hanggang 12%, 12%. Paano ito gumagana? Sinasabi ng mga siyentipiko na maaaring pinipigilan ng luya ang ilang partikular na enzyme na may kinalaman sa pagproseso ng carbohydrates at maaari rin itong palakasin ang pag-absorb ng glucose ng muscle cells kahit walang tulong ng insulin. Malaki ang potensyal ng mga pananaliksik na ito. Siyempre, hindi pwedeng ipangpalit ang luya sa mga iniresetang gamot, pero maaari itong maging isang mahusay na pandagdag sa dieta at lifestyle na naglalayong kontrolin ang level ng asukal sa dugo at maiwasan ang diabetes. Ang utak natin ang pinakamasalimuot at pinakamahalagang bahagi ng ating katawan at makikinabang din ito ng husto sa luya, ginger. Ang matagalang pamamaga, chronic inflammation, at oxidative stress ay itinuturing na pangunahing salik na nagpapabilis sa pagtanda ng utak at nagdudulot ng mga sakit sa nerbiyos gaya ng Alzheimer's disease. Ang mga antioxidant at bioactive compound na matatagpuan sa luya kasama na ang gingerol ay may kakayahang protektahan ang ating utak mula sa mga nakasisirang prosesong ito. Direkta nitong nilalabanan ang oxidative stress na siyang sumisira sa ating mga neuron. Bukod pa rito, ipinapakita ng mga pag-aaral sa hayop na ang luya ay maaaring magpabuti ng cognitive function tulad ng atensyon at memorya. Sa isang pag-aaral na ginawa sa mga babaeng nasa katanghaliang gulang,
Natuklasan na ang araw-araw na pag-inom ng ginger extract ay nagpabuti sa kanilang working memory at reaction time. Ipinahihiwatig nito na ang luya ay hindi lamang nagpoprotekta sa utak laban sa pagtanda, kundi tuwirang pinapaganda rin ang operasyon nito. Kaya naman, ang pagsama sa luya sa iyong dieta ay parang isang dagdag na insurance para sa pangmatagalang kalusugan ng iyong utak. Ang pagprotekta sa puso ay isa pa sa mahahalagang tungkulin na matagumpay na ginagampanan ng luya. Ang mataas na level ng masamang kolesterol o tinatawag na low-density lipoproteins, LDL, ay isa sa pangunahing banta sa pagkakaroon ng sakit sa puso at mga ugat. Ito kasi ang nagiging sanhi ng pagbara sa mga ugat or arteries na maaaring magresulta sa atake sa puso or stroke. Ipinakita ng mga pag-aaral na kayang babaan ng luya ang level ng masamang kolesterol na ito. Kasama na rin ang level ng triglycerides sa dugo. Sa kabilang banda, kaya rin nitong itaas ang level ng mabuting kolesterol na siyang tumutulong sa pagtanggal ng sobra-sobrang masamang kolesterol sa katawan. Ang epekto nitong ito ay konektado sa kakayahan ng luya na impluensyahan ang mga enzymes na responsable sa paggawa ng kolesterol sa atay. Bukod pa rito, may anticoagulant properties din ang luya. Ibig sabihin, kaya nitong bahagyang panipisin ng dugo na pumipigil sa pagbuo ng blood clots or pamumuo ng dugo. Dahil dito, maituturing itong napakagaling na pagkain para mapanatili ang kalusugan ng buong cardiovascular system. Siyempre, hindi ito pamalit sa gamot, pero isa itong napakagandang karagdagan sa heart-healthy na dieta. Napag-usapan na natin ang tulong ng luya sa pagduduwal, pero hindi pa doon nagtatapos ang ganda ng benepisyo nito para sa ating panunaw. Ito ay isang mahusay na paraan upang labanan ang chronic indigestion o tinatawag na dyspepsia. Ang pangunahing sintomas nito ay pananakit at pagkabagabag sa itaas na bahagi ng tiyan, na kadalasang sanhi ng mabagal na pag-alis ng laman ng sikmura. Ang luya, gaya ng napag-alaman natin, ay nagpapabilis sa prosesong ito. Pinupukaw nito ang contractions o pagikli ng sikmura, kaya mas mabilis na dumadaan ang pagkain patungo sa bituka. Dahil dito, hindi lang nawawala ang pakiramdam ng kabigatan o labis na pagkabusog, kundi nababawasan din ang pamamanas at pagkakabag. Isipin na lang na ang sikmura mo ay isang silid na kailangang alisan ng mga muebles. Ang luya ay parang isang grupo ng mabilis at organisadong mga movers or kargador. Ang regular na paggamit ng kaunting luya bago kumain, halimbawa bilang tsaa o sa pamamagitan lang ng pagnguya ng maliit na hiwa, ay lubos na makakapagpabuti sa iyong panunaw at makakatulong na mawala ang mga hindi ka nais-nais na sintomas na dulot ng mabagal na paggana ng iyong tiyan. Pag-usapan naman natin ngayon ang isang popular na mito. Talaga bang pampatunaw ng taba ang luya? Maraming artikulo sa internet na nagpepresenta sa luya bilang isang milagrong gamot para pumayat. Pero hindi iyan lubos na totoo. Sa kasamaang palad, walang anumang produkto na magic na makakatunaw ng taba habang nakahiga ka lang sa sofa. Gayunpaman, ang luya ay maaari talagang maging kapaki-pakinabang na katuwang sa pagpapababa at pagme-maintain ng timbang. Una, mayroon itong thermogenic effect. Ibig sabihin, bahagya nitong pinapataas ang temperatura ng katawan at pinapabilis ang metabolism. Nangangahulugan yan na mas marami kang nasusunog na kalorya kahit na nagpapahinga ka lang. Pangalawa, tulad ng alam natin, pinapaganda nito ang ating digestion at nakakatulong mag-control ng
blood sugar level. Ito ang pumipigil sa mga biglaang atake ng gutom. Pangatlo, nakakatulong din ito para mas matagal tayong mabusog. Pero mahalagang tandaan, ang luya ay hindi isang magic pill kundi isa lamang itong kasangkapan. Gumagana lang ito kapag sinamahan ng balansing pagkain at ehersisyo. Maaaring pabilisin nito ng kaunti ang proseso, pero ikaw pa rin ang gagawa ng pangunahing trabaho. Sariwa, pinatuyo, or pulbos, alin sa mga anyo ng luya ang mas nakakabuti? Marami ang nagtatanong niyan at ang sagot ay nakabatay sa iyong layunin. Ang sariwang ugat ng luya ay nagtataglay ng pinakamaraming gingerol, ang malakas na compound na panlaban sa pamamaga, anti-inflammatory at antivirus. Kaya kung gagamitin ito bilang lunas sa sipon, pampawala ng pagduduwal at panlaban sa simpleng pamamaga, ang sariwang luya ang pinakamainam. Kapag pinatuyo ang luya, ang gingerol nito ay bahagyang nagiging shogaol, isa pang hamby compound. Ang shogaol ay may mas malakas na pain-relieving at anti-pamamaga na kakayahan kaysa sa gingerol. Kaya naman, kung ang layunin ay labanan ang talamak na sakit tulad ng arthritis or rayuma, ang pinatuyong luya or powder nito ay maaaring mas epektibo pa. Ang ginger powder or pulbos ng luya ay isang convenient at concentrated na anyo na madaling sukatin ng dosis at idagdag sa pagkain o inumin o di kaya'y ilagay sa mga kapsula. Kung gayon, ang pinaka-ideal na option ay ang magkaroon ka ng sariwang ugat ng luya para sa tsaa at inumin at isang dekalidad na powder para sa pagluluto at mga layuning pang-terapiya. Ang pagtimpla ng perpektong salabat or ginger tea ay parang isang sining, pero sa totoo lang, napakasimple nito. Ang pinakasikreto dito ay gumamit ng sariwang ugat ng luya at huwag itong pakuluan ng sobrang tagal. Narito ang isang simpleng paraan na siguradong epektibo. Kumuha lang ng luya na kasing laki ng iyong hinlalaki. Hindi na kailangang balatan. Hugasan lang itong mabuti. Pwedeng gumamit ng brush. Hiwain ito ng manipis o mas mainam, gadgarin. Tandaan, mas pino ang pagkakahiwa, mas mabilis at mas marami ang sustansyang makukuha natin. Ilagay ang luya sa iyong tasa o tepot. Ngayon, ito ang pinakakaraniwang pagkakamali. Huwag mong bubuhusan ng luya ng bagong kulo na tubig. Hayaan munang lumamig ang tubig sa loob ng 1 o 2 minuto hanggang sa umabot sa halos 79 na degree. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili mo ang mga healthy compounds o sustansya nito. Ibuhos na ang pinainit na tubig at takpan. Hayaan itong ma-infuse o magbabad sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos, maaari ka nang magdagdag ng hiwa ng lemon at 1 kutsarita ng pulot ayon sa iyong panlasa. Tandaan, napakahalaga na ilagay ang pulot sa maligamgam na inumin. Kapag mainit pa, masisira kasi ang mga health enzymes na taglay ng pulot. Ang salabat na ito ay hindi lang masarap. Ito ay maituturing na likidong gamot. Kung gusto mong tuloy-tuloy ang benepisyo ng luya sa kalusugan mo, hindi lang sa pag-inom ng tsaa iyan makukuha. Dapat at mainam na isama mo ito sa iyong pagluluto. Ang luya ay isang universal na panimpla. Bagay na bagay ito sa karne, isda, gulay, at kahit sa mga baked goods. Ang ginadgad na sariwang luya ay pwedeng idagdag sa marinada para sa manok o baka. Hindi lang ito magbibigay ng kakaibang lasa sa pagkain, kundi magpapalambot din ito sa karne. Masarap din itong idagdag sa carrot or kalabasa, supwe. Subukan mong lagyan ng konting pulbos ng luya ang salad dressing mo, yung may olive oil at katas ng lemon para magkaroon ito ng asyanong twist.
Napakagandang kombinasyon ang luya, bawang, toyo at honey. Ito ang basehan ng maraming sarsa sa lutuing asyano. Pwede rin itong isama sa smoothie mo kasama ng prutas at gulay para sa pampasiglang umaga. Kahit sa mga tinapay, tulad ng gingerbread cookies or muffins, nakukuha pa rin ang ilang benepisyo nito sa kalusugan. Mag-eksperimento ka lang at makakakita ka ng maraming paraan para maisama ang luya sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Sa kabila ng lahat ng benepisyo ng luya, hindi ito ganap na ligtas o walang panganib para sa lahat. May mga sitwasyon kung saan kailangan tayong maging maingat sa paggamit nito. Una, dahil sa kakayahan nitong magpanipis ng dugo, ang mga taong umiinom ng anticoagulants tulad ng warfarin ay kailangang kumonsulta muna sa doktor bago tuluyang gawing regular ang pagkain o pag-inom ng luya. Ang pagsasabay ng luya at gamot na ito ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo. Ikalawa, ang mga may problema sa gallbladder, lalo na yung may bato or gallstones, ay dapat maging maingat dahil pinapataas ng luya ang paggawa ng apda, bile. Maaari itong mag-trigger ng atake o sumumpong ang sakit. Bukod pa rito, ang pag-inom ng labis na dami ng luya ay posibleng magdulot ng pananakit ng tiyan, heartburn, or pangangasim ng sikmura, or pagtatae, lalo na sa mga taong sensitibo ang tiyan. Para naman sa mga nagdadalang tao, kahit pa epektibo ang luya laban sa morning sickness, mahalagang huwag lalampasan ang inirekomendang dosis at kumonsulta muna sa kanilang doktor. Ang pagiging katamtaman o moderation ang susi sa ligtas na paggamit ng makapangyarihang ugat na ito. Kaya, gaano karaming luya ba talaga ang nararapat na inumin o kainin para maging epektibo pero hindi nakakasama? Walang iisang universal dose na angkop sa lahat. Pero mayroon tayong pangkalahatang rekomendasyon para sa pagpapagaan ng pagduduwal o pananakit. Karaniwang inirerekomenda ang isa, 41, hanggang isa at kalahating 1.5 gramo ng ginger powder araw-araw na hinahati sa ilang beses na pag-inom. Katumbas ito ng halos kalahating kutsarita. Kung gagamit naman kayo ng sariwang luya, ang katumbas nito ay isang piraso na may sukat na halos 2 sentimetro por 2 sentimetro. Tuwa kita sa istisun si Mametum. Para sa pang-araw-araw na proteksyon at pangkalahatang pagpapalakas ng kalusugan, sapat na ang mas kaunting dami. Ang pagdagdag ng ilang manipis na hiwa sa inyong tsaa o kaunting ginadgad na luya sa inyong ulam ay sapat na. Mahalagang tandaan na ang dosis na higit sa 4 or hanggang 5 gramo ng pulbos bawat araw ay maaaring magpataas ng panganib ng side effects tulad ng heartburn o pangangasim ng sikmura. Magsimula sa maliit na dami, pakinggan ang reaksyon ng inyong katawan at dahan-dahang hanapin ang tamang dosis na akma para sa inyo. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging regular, hindi ang sobrang dami. Ano ang naghihintay sa luya sa hinaharap? Patuloy ang pag-usad ng agham at ang mga siyentipiko ay patuloy na masusing pinag-aaralan ang kamangha-manghang ugat na ito. Ngayon, nakatuon ang pananaliksik sa potensyal nitong papel sa pag-iwas at paggamot sa kanser. Ipinakita ng ilang pag-aaral sa laboratorio na ang gingerol at iba pang compounds ng luya ay maaaring magpabagal sa pagdami ng cancer cells, lalo na sa kolon at ovarian cancer. Bagaman napakaaga ng mga datos na ito at kailangan pa ng mas maraming pag-aaral sa tao, ang mga resulta ay talagang nakakagulat at punong-puno ng pag-asa. Pinag-aaralan din ang epekto nito sa kalusugan ng utak sa mas malawak na konteksto. Kabilang na ang proteksyon laban sa Parkinson's disease at iba pang neurodegenerative conditions. Sinasaliksik ng mga siyentipiko kung paano ihiwalay
at isynthesize ang pinakaaktibong sangkap ng luya upang makabuo ng mga bago, mas epektibo at mas ligtas na gamot. Posibleng sa hinaharap, makakita tayo ng mga gamot na ginger-based na sadyang idinisenyo upang labanan ng pamamaga, inflammation, sakit, o maging ang cancer. Kaya naman, ang istorya ng luya ay malayo pa sa katapusan at ang pinakainteresanteng pagtuklas ay malamang na naghihintay pa. Ayan na mga kaibigan, ang simpleng luya pala ay parang isang tunay na natural na botika. Nakita natin na hindi lang ito pampalasa sa tsaa o sa mga baked goods. Ito ay isang makapangyarihang lunas na kayang labanan ang pagduduwal na mas epektibo pa sa ibang gamot. Pigilan ang pamamaga na siyang sanhi ng sakit at arthritis at palakasin ang ating immune system laban sa sipon. Mula sa sinaunang sibilisasyon hanggang sa modernong mga laboratorio, patuloy na pinapatunayan ng luya ang halaga nito. Ang sikreto nito ay nasa kakaiba nitong chemical composition kung saan ang gingerol ang gumaganap sa pinakamahalagang papel. At syempre, ang pinakamahalaga, ito ay isang natural at abot-kayang solusyon na madali nating maisasama sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana'y naging kapaki-pakinabang sa inyo ang paglalakbay na ito sa mundo ng luya. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel namin para hindi ninyo mapalampas ang iba pang health insights. Ngayon, ang huling tanong, aling katangian ng luya ang pinakanagulat sa inyo? I-share nyo ang inyong mga naiisip sa comment section.